Palakpakan ng ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Tayo po yung makakaupo sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa mga awitin na ating inawit para sa Diyos, mga papuri, mga pagsambang awitin. Hallelujah. Alam niyo po, napakainam na ating inawit ng huli. At alam nyo, may kinalaman ito sa ating pag-uusapan. Ito na naman tayo. Salamat sa biyaya ng Diyos na mula sa mga awitin ay punong-puno ng mensahe. At parang bagang ang dating ay sumususog na lamang tayo sa awitin na mensahe na pinabot sa atin ng ating Panginoon. Alam nyo, ang Panginoon ay nagpapakilala sa iba't ibang kaparaanan kahit sa mga awitin. Kanina, inawit natin ang pagiging isang immutable God. At ito ang kaniyang naturalesa. At nabasa na at napakinggan natin kanina ang mga nabanggit na mga talata sa Book of Hebrews chapter 13 verse 8, sa Book of Malachi chapter 3 verse 6, at gusto ko na rin sabihin ang isa pang talata sa Book of Psalms. Ang Book of Psalms 102 verse 26 hanggang 27, ang sabi dito, "The earth and the sky will end, but you will live forever. They will wear out like clothes, and like clothes you will change them. But you never change." Verse 27, "But you never change. You will live forever." Sa ibang salin, "But you are the same, and your years will not come to an end." Amen. Our God never change. Hallelujah. Well, pag sinabi nating never change, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang pagiging consistent. No? Pag sinabing consistent, ang Tagalog dito ay nagpapatuloy, na hindi nagbabago, at ano pa ang pwede natin ikabit sa consistent? Hindi pabago-bago. Yan ang word na consistent. Sa definition ng consistency or consistent or consistency, ang definition nito sa diksyonaryo is the quality of being uniform, steady, and unchanging in behavior. Unchanging in performance or form over time. So, hindi siya nagbabago kahit may kinalaman sa mahabang panahon. Ang consistency, ang behavior, ang performance, ang lahat ng ito over time ay hindi nagbabago-bago. At pwede pa natin ikabit ang meaning ng consistency. It refers to maintaining a logical, harmonious, and reliable pattern such as consistent effort or consistent style. Well, ang pagbibigay diin ay maintaining a logical, harmonious. Pag sinabing harmonious is perfect harmony, or masasabi natin sa awitin ito ay nagkakasabay-sabay at nagbe-blend at hindi nagbabago. Pag may nagbago doon, malalaman mo na may wala sa tono. Pero ang pinapakita dito, a reliable pattern. So yan ang word na consistency. Well, ang mga synonyms na pwede nating ikabit sapagkat sa ating pag-aaralan sa umagang ito ay mababanggit ang mga synonyms o mga words na mapapakinggan ninyo. Gaya ng ang synonyms ng consistency: stability, steadiness, fixedness, invariability, unchangeableness, immutability, changeless, regularity, enduringness, lastingness, sameness, durability, permanence, and uniformity. So yan yung mga words na pwede nating papakinggan o maikabit or synonyms in the word of consistency.
At meron akong napakinggan, isang quotation, at ito'y maganda. Ang sabi niya dito, small consistent action or change when repeated over time can lead to significant and exponential results. Ito pa lang ay punong-puno ng mensahe. Small, consistent actions or changes when repeated over time can lead to significant and exponential results. Hallelujah. Magandang magbigay tayo ng halimbawa para ito ay ating mabigyan ng diin ang sinabing quotation nito. Isang halimbawa ng pagpatak ng tubig papunta doon sa bato. Sino ba nakakita niyan yung may mga tulo na tubig na pumapatak doon sa bato? Ang tubig ay liquid, no? At ang bato ay solid. Pero kapag consistent na pumapatak ang tubig dun sa bato over time, hindi ibig sabihin nito makukuha sa 2 araw, 3 araw, kundi sa mahabang panahon, patuloy na ang tubig ay pumapatak doon sa bato. Sabihin ko sa inyo, in overtime, ang bato na yan ay nabubutas. Can you imagine? Isang tubig, kayang butasin ng bato? Yes. Kapag merong word na kakabit na consistency. May kinalaman dito ang time. Ang consistency, hindi masasabing consistency kapag walang time. Pero ang hatid nito ay merong kapangyarihan. Tubig na kayang butasin ng bato. Wow. And that is the reason, ulitin ko ang quote, small consistent actions or changes when repeated over time can lead to significant exponential results. Exponential results is pwede natin kabit ang way ng multiplications. Bakit natin to pinag-aaralan o bakit natin to dinedefine sa umagang ito? Sapagkat sa isang inspirasyon na aking nakita, napanood sa isang vlogger. Ang vlogger na ito siya ay nagbabike. Ang kanyang goal, remember, kung bakit nagkakaroon ng consistency ang isang tao o sino man sa inyo sapagkat merong isang goal. Ang goal ng vlogger nito ay libutin niya ang buong Pilipinas sa pamamagitan lamang ng kanyang bisikleta. That is his goal. Pero alam niyo ba, ang kanyang preparation ay napakatindi. Araw-araw na nagbabike para ang kanyang physical at mental emotion ay mai-prepare upang maisagawa niya ang Philippine Loop sa pamamagitan ng bisikleta. Ang sabi niya sa isang interview, sa kanyang pagpadiyak, ang pinakamahirap sa lahat ay ang 7 araw. Sapagkat sa 7 araw, diyan ang matinding battles. Sabi niya, sa una at hanggang pangatlong araw, may tinatawag siyang the shock phase. Ang shock phase, dito mo mararanasan yung DOMS or DOMS, which is ang abbreviation nito ay delayed onset muscle soreness. Sa madaling salita, yung mga muscle mo ay napunit at dito humahapdi, masakit ang una hanggang pangatlong araw. Yan ang pinakamahirap. Ang pagbabike hindi po 1 oras, 2 oras, hindi. Ang pagbabike na tinutukoy niya sa loob ng 1 araw hanggang 3 araw ay 12 hours a day. Can you imagine? Tuloy-tuloy yon. Ang kain lang at
toilet lang ang pahinga. Tapos bisikleta ulit. Ang pinakamahirap is una sa 2 to 3 days, yung shock phase or tinatawag na delayed onset muscle soreness. Ang sumunod na mga araw, 4 to 6 days, is the resistance phase. Dito sinusubok ang kanyang willpower. Kahit masakit, tinutuloy ang kanyang pagbadyak. Ang tawag dito ay GERT. Ang GERT, ito ay a combination siya ng will, compassion, at ng yung tinatawag na goal. Kasi kapag nandun siya sa araw na pang-4 at pang-6, tinatanong niya ang sarili, bakit ko ba ginagawang bagay nito? Bakit ko ba pinahirapan ang aking sarili? Remember, kung wala kang will or wala kang goal, titigil ka. Magpapahinga ka, hihinto ka. Sino nga naman bang tao mag-i-embrace ng ganitong sakit? Maglalayo sa pamilya, iikutin lang ang Pilipinas sa pamagitan ng bisikleta, anong makukuha niya? Di ba? But his goal is doon, libutin ang Pilipinas. Yan ang resistance phase. Ang kalaban niya yung kanyang sarili na. Kanina, physical, ngayon, dalawa, physical at mental. Emotional. Pero ang 7 araw, ang ito yung tinatawag na adoption phase. Ang adoption phase, ito yung parang, ang tinatawag nito, yung cardiovascular system mo ay naging sabihin natin, efficient, naging adaptive na sa iyong ginagawa araw-araw continuously or consistency. Alam niyo, sabi niya, pagkatapos ng 7 araw, pagtapos ng 7 araw, ang kanyang katawan ay para ng robot. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Ang kanyang emotions ay na-lessen at nandun na lamang ang kanyang focus sa goal na tapusin ang Philippine Loop. Parang siyang robot. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Kasi nagpapadyak siya. Hindi nagbabago ang weights kasi yun lang naman ang kanyang dala-dala. Naging adaptive na ang kanyang cardiovascular system. Now, sa umagang ito, ang ating title, The Power of Consistency. Sa Tagalog, kapangyarihan ng pagpapatuloy. Alam niyo, ang Bible ay maraming mga verses na pinapatungkol about consistency. Siguro, ang pinakamagandang halimbawa ay ang Daniel chapter 6, verse 1 hanggang 10. Dahil na wala ng oras, alam naman natin kung ano ang kalagayan nito. Alam natin na ang storya ng Book of Daniel. Sino ba nakakaalam? Okay, hindi na natin babasahin. Sa verse 10, dito ako magbibigay diin. Ang sabi ni Daniel, ito yung panahon na nagbaba ng kautusan ng hari dahilan siya ay naudyukan ng kanyang mga leaders, ng mga satraps, ng kanyang mga advisors, na magbaba ng kautusan na huwag manalangin liban sa kanya. Ang manalangin liban sa kanya ay ihuhulog o ilalagay doon sa lion's den. Yun ang consequences. Pero sa verse 10, ang sabi dito, sa ERV version ko babasahin, Daniel always prayed to God 3 times every day. 3 times every day, he bowed down on his knees to pray and to praise God, even though, kahit na nalaman niya, even though Daniel heard about the new law, he still went to his house to pray. He went up to the upper room of his house and opened the windows that faced toward Jerusalem. Then Daniel bowed down on his knees, and I want you to take note, ang conjunction na, and
prayed just as he always had done. Si Daniel, araw-araw nananalangin 3 times a day. Hindi sukatan ang taon, kundi mahabang o maraming mga taon. Naging consistent si Daniel sa pananalangin. Well, sa ibang mga salin, ang tawag natin dito ay devotional or we're devoted na mag-pray. Pero si Daniel nananalangin na mayroong pagkakilala sa Diyos, na mayroong kapahayagan mula sa Diyos. At si Daniel naging consistent sa mahabang panahon. And guess what? Kung anong nangyari? Hinulog siya sa lion's den bilang isang kaparusahan. Walang nagawa ang hari sapagkat kapag sinutos ng hari, hindi na pwede itong baguhin. At nangyari, sabi ng hari doon kay Daniel, good luck na lang. Sana iligtas ka ng Diyos mo. Pero dumating ang panahon na nagulat ang hari, nabalisa siya, hindi siya napakali. Ang ginawa niya, gumising ng umaga at pumunta siya sa lion's den, na kung saan nandun si Daniel. Ang verse 23 ating basahin. King Darius was very happy. He told his servants to leave Daniel. At bago diyan, verse 22, ang kalagayan niyan ay, sinabi ni Daniel, my God sent his angel to save me. The angel closed the lion's mouth. The lions have not hurt me because my God knows I am innocent. I never did anything wrong to you, King. So buhay si Daniel. At ang anghel ay sinugo ng Diyos, pinatikom ang mga bibig ng mga leon upang hindi siya saktan. Sa pagiging consistent ni Daniel, nasaksihan niya ang miracle. Nasaksihan niya ang kapangyarihan ng pagiging consistent. At ang pinakamaganda ay ang mga huling talata. Ang huling talata na ating pwedeng basahin ay ang book of Daniel chapter 6 verse 27 and 28. Ang sabi dito, verse 27. God helps and saves people. He does amazing miracles in heaven and on earth. He saved Daniel from the lions. Verse 28. So Daniel was successful during the time Darius was king and when Cyrus the Persian was king. Miracle will happen if we are consistent like Daniel in prayer. Pag sinabing consistent, when maganda, masarap maging mapanalangin sa panahon na wala tayong mga problema, walang pressure sa buhay. Pero pag dumating na ang sakit, pag dumating na ang problema, dumating na ang pressure sa trabaho, nasa na ang mga consistent na mga mananampalataya. That is a lesson for today. Walang makikitang miracles, sabihin natin, kapag ang mga bawat isang mananampalataya ay hindi naging consistent. Babalik lang tayo ng babalik doon sa umpisa. Sapagkat ang hinahanap ng Diyos sa huling panahong ito ay ang consistent na mga mananampalataya. Dumating ang trials, consistent ka pa rin. Dumating ang mga pressures in life, sakit, ano pa yan? Trabaho na walang kang trabaho. Pero ang buhay mo, pag nakitang consistent ng Diyos, hindi pwede niyang itong ibigay ang kanyang favor. Sa panahon ni Noah, ang lahat ng mga tao, kahit ang mga anak ng Diyos, sa panahon na yon, ay naging, sabihin natin, disobedient sa mga salita ng Diyos. Yung ayaw ng Diyos, yun ang kanilang ginawa. In fact, ang sabi sa Genesis chapter 6, ang kanilang pag-iisip, ang kanilang imagination ay puro lamang masasama continually. Sa isang salin, consistency.
Nagalit ang Diyos. At ang sabi niya, nagsisi ang Diyos na nilalang niya ang tao. Gusto niyang puksain. Pero nakita niya si Noah. Si Noah, he is perfect in his generation. Siya lamang ang nabanggit sa Biblia, verse 8 and 9, na naging perfect in his generation. The rest, asawa niya, mga anak niya ay hindi gayon, kundi siya lamang. At ang sabi ng book of Matthew chapter 24, verse 13, and he that endures unto the end, he shall be saved. Can you imagine? Ang hinahanap ng Diyos, ang isang consistency. Sa prayer lamang, dito nating binigyan ng diin sapagkat dito, gaya ng sinabi ni Daniel sa book of Daniel chapter 6 verse 10, as he has done before. Alam niya na merong bagong kautusan at ang hatol nito ay kamatayan. Ngunit, hindi siya nagpatinag doon. Hindi niya pinigilan ang pagiging isang consistency niya sa Diyos. Tandaan natin, gaya ng aking mga binanggit, ang Diyos ay He is a consistent God. He changed not. Iniisip niya na ang mga anak niya ay magiging gayon din sa Kanya. Sapagkat ang nature ng Diyos, ang divine nature ng Diyos, ay dapat ang bawat isa ay makapag-partake din ng divine nature ng Diyos. At iyan ang hinahanap niya sa huling panahon. Well, dito lamang tayo sa panalangin. Pero alam niyo po ba, ang resulting, may kapangyarihang hatid, miracles, wonders, ay nasaksihan ni Daniel. At hindi lamang yon, ang verse 28, ang sabi doon, siya ay naging successful. Hallelujah. Kung gusto niyo maging successful in life, narito ang kasagutan. Pagiging consistent. Baka naman tumigil ka sa panalangin dahil taon ka na nanalangin pero walang resulta. Kailan ka ba titigil manalangin? Ang tanong. Pero kung ang goal mo ay naka-align sa kalooban ng Diyos, wala yang katapusan. Lagi kang mananalangin. Just like Daniel. Meron tayong 21 days. After nun, sabi nating mahal na pastor, ito yung nagpapatuloy. Hindi lamang nagtatapos sa 21 days. Si Daniel ay may kapahayagan about sa pananalangin. And that is the reason. Ang book of Psalms, alam na natin to very familiar verses. Chapter 1, verse 1 hanggang 3. Dito pinakita ang isang kalagayan ng mapalad na tao. Basahin natin sa Tagalog. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At sabi dito, at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon naman na hindi malalanta at anuman ang kaniyang gawin ay giginhawa. Bakit ang tao naging mapalad sa pagiging consistent niya araw-araw? Sapagkat ang kanyang binubulay-bulay ang mga salita ng Diyos araw at gabi. Sino bang gumagawa niyan? Well, kung araw-araw niyong ginagawa yan, nagiging consistent kayo sa mahabang panahon, ilang taon nang binilang, ang buhay niyo ngayon ay magre-reflect. Hindi liko ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ano man ang iyong gawin, kapatid, ay giginhawa kapag nakita ang pagiging consistent mo sa Kanya. Ang book of Joshua, chapter 1, yan din ang sinabi sa verse 7 hanggang 8. Sabi dito, sa book of Joshua, chapter 1, verse 7 hanggang 8. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti.
na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. But look, number 8, verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang sabi sa English, if you do this, you will be wise and successful in everything you do. Come on, brothers and sisters. Consistency is the key of success. And that is the reason there is a power. Miracles happen. Opportunities will come kapag ikaw ay consistent sa Kanya. Look, the parable of the widow. In Luke chapter 18, verses 1 hanggang 8. Sabi ng ating Panginoon, He spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Palaging manalangin at hindi manghina sa pananalangin. At sa verse 2, nagsaysay siya ng isang parable at alam natin yon. Itong widow na ito ay naging persistent. Araw-araw niya kinakatok, hallelujah, ang unrighteous judge. Humihingi ng hustisya para sa kanyang anak. Nakulitan ang masamang hukom. At pagkatapos, ibinigay ang kanyang hinihiling. Gaya ng aking sanabi, ang consistency ay nakakabit dito ang perseverance or persistent. At ang sabi ng verse 8, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on this earth? Anong faith na hinahanap dyan? Consistency in faith sa pananalangin sa ating Diyos. Sabi ng John chapter 15, verse 4. Sabi ni Jesus, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except you abide in me. At ang sabi dito sa verse 5, I am the vine, and you are the branches. And he that abide in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. At ang sabi sa verse 7, again, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Yung abiding sa ating Panginoon at ang salita niya nag-a-abide sa atin, hindi ito isang araw, 2 araw, 3 araw, linggo, hindi lang taon, kundi sa mahabang panahon. Kapag nakita ng Panginoon, nagiging consistent ka sa Kanya, if my words abide in you, sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ang sabi dito, then you shall ask whatever you will. Ano bang will na yan? Gusto magkaroon ng trabaho? Gusto magkaroon ng magandang buhay? Well, ang consistency ang magpapatunay. Hallelujah. Lahat ng iyong gagawin ay pagpapalain. Kahit sa trabaho, brothers and sisters. Kapag naging consistent kang maging matapat at maging, tawag nito, sinasabi mo sa iyong boss na tatapusin ko, naging consistent ka palagi, boss, tatapusin ko, at lagi mong natatapos. Well, ang promotion ay nariyan na palapit sa iyo. Hinihintay lamang niya kung ikay naging consistent. Kapag sabi ko nga, ang nakakabit dito ay ang oras, panahon. Sapagkat marami sa mga believers ngayon,
Magkaroon lang ng problema. Hindi kayo yon, kasi alam ko naman na matatag kayo. Magkaroon lang ng sakit, hindi rin kayo yon, kasi nandito kayo kahit yung sakit. Pero marami sa mga believers, magkaroon lang ng problema at sakit, hindi na nagpapatuloy. Humihinto. Marami kayong valid reason, pero ang hinahanap ng Diyos, ang consistency. Pag nakita yan, ano man ang iyong hiling sa Panginoon, it should be granted unto you. Kaluluwa ng iyong anak, name it, brother. Whatever you will, it should be granted unto you. Alam niyo, brothers and sisters, ang mga brothers noon, ang mga brethren noon, nung Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47, ang ginagawa nila, they devoted themselves sa fellowship, breaking of bread, and prayers. At alam niyo, sabi sa verse 43, many wonders and signs were done by the apostles. Come on, brothers and sisters. At kung tayo ay magpapatuloy, ang sabi dito sa verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. At sabi dito sa verse 47, praising God, having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nung nakita ng Diyos, naging consistent ang mga pagkakapatiran, nananalangin, nagbe-breaking of breads, in one accord. Ang Diyos ay nalugod, resulting significant exponential result. Nagdagdag siya ng mga kaluluwa na maliligtas. Kapag hinahanap niya ang consistency. Si Hannah. Si Hannah, alam natin, ginawa siyang ng Diyos na baog. Sinarado ang kanyang bahay bata. Ang 1 Samuel chapter 1 verse 9, Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk, now Eli the priest sat upon his seat by the post of the temple of the Lord, and she was bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. Inaasar kasi siya ng isang asawa ng kanyang asawa. And sa verse 11, and she vowed and a vow, and said to the Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the afflictions of thine handmaid, and remember me, and not forget thine mine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto thee, O Lord, all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. And it came to pass, when she continued praying before the Lord, that Elim marked her mouth. Now Hannah spake to her heart, and her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. Pero alam niyo po ba, dahil siya naging consistent sa kanyang desire na magkaroon ng anak, he prayed continually. Hallelujah. Ang resulting, significant and exponential result. Nagkaroon siya ng anak. Binuksan ng Diyos ang kanyang bahay bata at nagkaroon siya ng anak. At hindi lamang si Samuel ang kanyang naging anak, nagpatuloy ang kanyang panganganak sa kanyang asawa. Can you imagine? Isang anak lang ang binibigay, ngunit binigay ng Diyos ng marami. Sapagkat nakitaan siya sa pagiging consistent in prayer. Come on, brothers and sisters. Consistent is more than a habit. Sapagkat ito ay mayroong goal. Meron kang dinidesire. Meron kang tinatarget. Meron kang focus. At titingnan ng Diyos kung gaano ka consistent ka sa iyong desire
and gold. At alam niyo si Jesus, early in the morning, lagi siyang nananalangin. And He make it sure ang kanyang will ay naka-align doon sa will ng Diyos. And that is the reason, sa araw na yon, merong miracle siyang nagagawa. Nagagampanan niya ang kalooban ng Diyos. Sapagkat early in the morning, lagi siyang nananalangin. Hindi pumapaltos. Early in the morning, nananalangin siya. Di ba ang mga priest, Leviticus chapter 6, verse 12 and 13, ano ang ugali ng mga priest? What is the duties of the priest? Maglagay ng panggatong every morning. At ang sabi doon, dapat hindi ito, ang apoy ay hindi dapat mamatay. Yan ang gawain ng mga priest. Gaya ng aking nabanggit, tayo ay ginawang mga pare na naglilingkod sa Diyos. Din naman tayo dapat continually tayo nag-o-offer sa kanyang altar na kanyang tutupukin. Sapagkat napakahirap sa huling panahong ito, dumating lang ang trials, maraming bumabagsak. Ang hinahanap pa naman ng Diyos, yung genuine na faith, consistency sa lahat ng bagay. Sabi dito sa Romans chapter 12, verse 11 hanggang 12. As you serve the Lord, basahin ko sa ibang salin, as you serve the Lord, work hard and don't be lazy. Be excited about serving Him. Be happy because the hope you have. Be patient when you have troubles. Pray all the time. Sapagkat alam naman natin ng troubles, isa yang sabihin nating tool para mapabilis ang iyong hinihingi sa Diyos. Sapagkat kapag walang trouble, walang sinasabi natin mga resistance, maganda magpatuloy. Pero alam niyo po ba ang troubles, affliction, problem, pressures in life, yan ang tool para ang iyong hinihiling sa Diyos ay mapasayo. Pero ang kinakailangan, makita niya ang iyong genuine na faith. James chapter 1 verse 4. If thou let that patience work in you, the end result will be good. You will be mature, complete. Oh, come on. If you let the patience work in you, the end result will be good. You will be mature and complete. Come on. Because of that troubles, you work your patience, and yung patience na yan, hallelujah, kapag yan, nag-work in you, the end result, masasabi mo, it is good. At masasabi mo, ang Diyos ang siyang nagpamatured sa akin at napagkumpleto sa akin. Ayaw ng troubles ng iba, pero yan ang key para tayo ay lumago at magkumpleto. At ang sabi doon, and you will be all the God wants you to be. Oh, hallelujah. Ang kalahat ng kagustuhan ng Diyos ay magiging gayon ka. You will be all that God wants you to be. Alam niyo, ang gusto ng Diyos para sa atin, maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. And that is the reason, nakakabit dyan, hallelujah, ang testing of your faith. Trials, affliction, pressures in life, karamdaman, mga pagtutuyaw sa iyo, persecutions. Tools yan para,
ang bawat isa ay mahubog at maging kumpleto sa harapan niya. Are you following, brothers and sisters? Romans chapter 5, verse 1 hanggang 5. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into His grace in which we stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only that, but we also rejoice in our sufferings. Dito, nagre-rejoice na siya sa sufferings. Bakit? Because we know that sufferings produces perseverance. And perseverance produces character. And character produces hope. Oh my. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our heart through the Holy Spirit whom He has given us. Hallelujah. See, brothers and sisters, that's the key. Pero ang kinakailangan lamang ay maging consistent tayo, makitaan sa Diyos. Well, dalawa yan. Pwede kang maging consistent na mabuti sa Diyos at pwede ka rin maging consistent na masama sa harapan ng Diyos. Ang end result ay makikita nyo. Pagpapala, buhay, dito, curse, kamatayan. Choose you this day. Anong pipiliin mo? Pero gaya ng sinabi, piliin nyo ang buhay. Maging consistent kayo dito. Ang resulta nito ay mabuti para sa iyo. Marami tayong hinihiling sa Diyos. Hindi sukatan ng taon na ating paulit-ulit na dinadalangin sa Diyos. Ang tinitingnan dito, ang ating puso na mayroong consistency na pananalangin sa Diyos. Sapagkat si Daniel nanalangin sa panahon kahit na naroon ang persecution at kamatayan na nakalagay sa kanyang ulunan. Hallelujah. Verse 58, so that my beloved brothers be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not without fruit in the Lord. Hallelujah. Sabi dito niya, pa ni Apostol Pablo, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Sapagkat merong bunga ang lahat ng ito. Pagod na ba tayo, brothers and sisters? Kailan ba tayo ihinto? Walang nilagay ditong oras. Walang nilagay ditong limitation. Kundi ang gusto lang ipakita ay maging consistent tayo sa paggawa ng mabuti. Immovable, steadfast. Hallelujah. At ang results, ang nakakabit dito, ay maganda. That is the principle of the Lord, our God. Wala ng oras, I'm sorry, naglumabis, ngunit gusto kong basahin ang mga ilang talata. Ang Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 10, do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, he also will reap. For he sowing in his flesh will reap corruption from the flesh, but he sowing to the Spirit will reap life everlasting from the Spirit. But we would not lose heart in well-doing, for in due season we shall reap
and we will do not faint. So then, as we have time, let us work good toward all, especially toward those of the household of faith. Well, wala ng oras at ako'y lumabis ng mga ilang minuto. Marami pa sana. Alam niyo po ba, ang isa sa pinapakitang consistency, katulad sa isang marathon. Pag tayo tumatakbo sa marathon, hindi dito kinakailangan ng pabilisan. Ang kinakailangan dito, ikaw ay makatapos ng takbuhin. Pag ikaw ay huminto, well, ang problem, meron time limit. Kapag ikaw ay huminto, there's a possibility na hindi mo matapos ang takbuhin. There's a possibility na hindi mo matapos ang race na inilagay sa iyo. Ang Biblia nagsasabi din, nasabi sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, ang bawat isa sa atin ay merong inilagay na takbuhin. Verse 1. Ang ating takbuhin na may pagtitiis, ating takbuhin na inilagay sa harapan natin. Sino ang naglagay? Ang Panginoon. Pero meron siyang binigay na key. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that set before him endured. Na dito nakikita natin ang synonyms ng consistency, endured. Nagpatuloy kahit merong hadlang na kamatayan. At alam natin ang resulta, ang ating Panginoon dahilan sa kanyang pag-obedient sa sinabi ng Diyos, itinaas siya ng Diyos. Binigyan siya ng kalagayan na roon sa trono ng Diyos at binigyan ng kanyang pangalan na higit among the names sa mundong ito. If we are focusing katulad sa ating Panginoon, matatapos mo ang iyong karera. At merong nakagawa nito, brothers and sisters, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, para mabilis lamang, pero alam niyo po ba, meron na ditong kamatayan na nakapatong sa kanya. Ang sabi niya, well, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, and I have kept the faith. Hallelujah. Brothers and sisters, hindi ko alam kung anong takbuhin ang nilagay ng Diyos sa ating harapan. Pero ang gusto lang niya makita, ang pagiging consistent natin sa takbuhin. May mahirap, may mga loads sa buhay na ating carrying. Pero isang magandang bagay kung ating matutunan ay pagkatiwala ang mga loads na yan sa ating Panginoon. He will carrying it for you. Tumakbo ka lamang kasama niya. Hallelujah. Apostol Pablo, sabi niya sa Book of Philippians chapter 3, hindi ko inaring naari ko ng lahat, kundi ako'y nagpapatuloy. Hindi lumilingon sa likuran, kundi nagpapatuloy doon sa harapan. Looking forward. Hindi humihinto. At ang alam natin, ang sinabi ng 2 Timothy chapter 4, natapos niya ang karera bago siya mamatay. So hindi dito pabilisan. Ang pinapakita dito, ang pagiging consistent natin. Again, ang ating title sa umagang ito is about the power of consistency. Babalik ko po sa ating MC, pagpalang umaga sa bawat isa sa atin.